At ako si Feline Ann. Ako naman po si Angelica C. Sanchez at kami ay mula sa grade 9 Coban. At ito ang aming asynchronous video kung saan gagawa kami ng reaction video sa nobela na isinulat ni Jose Rizal na pinamagatang na Lumetang Here. Maikling kabuuan ng No Limit ang Here. Naging usap-usapan sa Maynila ang magaganap na pagtitipon sa tahanan ni Don Santiago de los Santos, kilala sa tawag na Kapitan Tiago, noong mga huling araw ng Oktubre. Ito ay isang hapunan na dadaluhan ng mga kilalang tao. Makikita ang kanyang tahanan sa daang Arlige, nakarating ng Ilog Pasig. Dinaluhan ito ng isang binatang nag-aral sa Europa ng 7 taon. Siya si Crisostomo Ibarra, ang anak ni Don Rafael Ibarra. Kabilang sa mga dumalo ay sina Teniente Guevara, Doña Victorina, Padre Damaso, Padre Sibila, at iba pang mga kilalang tao. Sa hapunang iyon ay masasakit na salita laban sa ama ni Crisostomo ang kanyang narinig. Umalis na lamang siya sa pagtitipong iyon. Para sa akin, kawawa si Crisostomo Ibarra at yung ama niya, kahit na wala naman silang ginawang masama, ay kung ano-ano yung ibinibintang sa kanila. Sa liwasan ng binundok, naabutan ni Teniente Guevara si Crisostomo. Dito ay inilahad ng Teniente ang sinapit ng ama ni Crisostomo na pinaratangang filibustero at herehe. Dumalaw ang binatang si Crisostomo Ibarra kay Maria Clara, isang napakagandang dalaga na anak sa turing ni Kapitan Tiago. Sa azotea ay sinariwa ng dalawa ang mga alaala ng kanilang kamusmusan. Pinakita ni Crisostomo Ibarra ang dahon ng sambong na alaala niya kay Maria Clara. At inilabas naman ni Maria Clara ang sulat ng binata bago ito umalis. Araw ng mga patay, hinanap ni Crisostomo Ibarra ang libingan ng kanyang ama. Ngunit nalaman nito na ipinahukay ni Padre Damaso ang bangkay at inilipat sa libingan ng mga inchik. Ngunit ang ginawa ng supulterero ay itinapon na lamang ito sa lawa dahil sa bigat at napakalakas na ulan noong gabing iyon. Nagalit si Crisostomo na halos Grabe naman nun. Di naman nila ninispeto yung bangkay ng namatay na. Kawawa naman. Para sa akin, labis-labis yung ginawa nila dahil bukod sa namatay na siya na mag-isa at walang dumalaw sa kanya, ay hindi pa nila nirespeto yung kanyang bangkay at imbis na inilipat na lamang siya sa libingan ng mga incheck ay itinapon pa siya sa ilog dahil maulan nga kaya parang mas lalo siyang nakawawa dahil nag-umpisa lang naman lahat ito sa pagnanais niya na tulungan yung isang bata. Tapos isa pang nakakaawang pangyari, wala ang ama ni Crisostomo na hindi pa nakakapagpalang na maayos sa ama. panggigilan niya ang supultorero. Ipinagdamdam ng labis ni Crisostomo Ibarra ang sinapit ng kanyang ama. Sa halip na maghiganti ay ipinagpatuloy na lamang niya ang pagpapatayo ng paaralang pampubliko na proyekto ng kanyang ama. Para sa akin ay humanga ako dun sa ginawa ni Crisostomo na hindi siya naghigante at imbes na gumawa siya ng masama sa mga taong nilapastangan yung kanyang ama ay nagpatayo na lamang siya ng paaralan at tinupad niya yung pangarap nila ng ama niya at mas nakatulong pa siya sa pag-unlad ng ating inang bayan.
Sa araw ng paglalagay ng unang batong takaran ng ginagawang paaralan, ay may nagtangkang pumatay kay Crisostomo Ibarra. Mabuti na lamang at siya ay nailigtas ni Elias. Si Maria Clara ay nagkasakit dahil sa sindak sa gumuhong bato noong araw ng pagdiriwang. Mabuti na lamang at nagpadala ng gamot si Ibarra at ito ay gumaling. Isang salo-salo ang inihandog ni Crisostomo Ibarra matapos ang pagbabasbas. Ngunit sa halip na ipagpasalamat ni Padre Damaso ay kinutya-kutya at hinamak pa nito ang alaala ng ama ng binata. Sa pagkakataong iyon ay hindi na nakapagpigil si Crisostomo Ibarra. Muntik na niyang masaksak si Padre Damaso. Para sa akin, hindi ko masisisi si Ibarra kung naging ganun yung ikinilos niya dahil noong unang araw pa lamang na siya ay nasa Pilipinas ay parang kung ano-ano na yung ginawa sa kanya na pang-aapi at panglalapastangan ni Padre Damaso. Kaya naman nung naging ganito yung reaksyon niya ay parang hindi ko siya masisisi kasi masyado na siyang nasasaktan sa mga sinabi ni Padre Damaso. Parang sa sinabi ng dinipili na parang hindi na talaga niya kinaya ang pagtitimpi kasi sa mga masasakit na sinabi niya, hindi lang tungkol sa kanya, kundi na rin sa kanyang ama na lumaya pa. Dahil sa mga pangyayari ngayon ay itiniwalag si Crisostomo Ibarra sa simbahang Katoliko Romano. At dahil dito ay ipinag-utos ni Padre Damaso kay Kapitan Tiago na putulin ang kasunduang ipakasal si Maria Clara kay Crisostomo Ibarra. Iba talaga magagawa ng mga may kapangyarihan sa panahon noon. Kapag may ayaw silang tao, ay may namin silang mga connection na pwede ipatigil ang connection ng tao na ayaw nila maging successful in life. Para sa akin, ang unfair nito dahil hindi lang naman si Ibarra yung may mali dahil hindi naman siya magre-react ng ganon kung walang ginawang masama sa kanya si Padre Damaso. At para sa akin ay kawawa din si Maria Clara dahil sa loob ng 7 taon na inintay niya si Ibarra ay yung nais niya lang ay makapiling si Ibarra at hindi pa yun mangyari dahil kahit na wala silang parehong kasalanan ay mapuputol pa yung or matitigil pa yung nais nila na pagpapakasal dahil sa kagagawa ni Padre Damaso. Si Alfonso Linares, isang binatang Kastila ang napili ni Padre Damaso upang makaisang dibdib ni Maria Clara. Sa kabutihang palad ay tinulungan ng Kapitan General si Crisostomo upang mapawalang bisa ang pagka-eskomulgado nito. Nagkaroon ng masamang pangyayari kung saan sinalakay ng mga manghihimagsik ang kwartel ng mga Gwardiya Sibil at ang itinuturong utak ng paghihimagsik ay si Crisostomo Ibarra. Bunga nito ay ipinadakip si Crisostomo at ibinilanggo. Dinalaw ni Elias si Crisostomo sa bilangguan at kinimok nito na tunay na mamuno sa kanilang gagawing pag-aalsa, ngunit hindi ito pumayag. Ginamit ang sulat ni Crisostomo Ibarra kay Maria Clara bilang matibay na ebidensya upang madiin ito sa kasalanang hindi ginawa. Itinakas ni Elias si Crisostomo sa pagkakabilanggo, ngunit bago sila lumayo ay kinausap muna niya si Maria Clara. Sa kanilang pag-uusap ay inamin ni Maria Clara na ipinagpalit niya ang sulat ni Ibarra sa 2 liham ng inang si Doña Pia Alba. Sa liham na ito ay nalaman ni Maria Clara ang kanyang tunay na ama ay si Padre Damaso. Sinabi ng dalaga na pakakasal siya kay Linares upang maitago ang lihim ng ina, ngunit si Crisostomo ang kanyang tanging mamahalin. Pagkatapos makapag-usap ang magkasintahan ay tumakas sina Crisostomo at Elias sa mga tumutugis na Gwardiya Sibil. Iniutos ni Elias kay Crisostomo na dumapa sa bangka
upang matabunan niya ito ng mga dayami at saka siya lulundag at magpapahabol sa mga tumutugi sa kanila. Pinaulanan agad ng punlo si Elias ng mga gwardiya sibil hanggang sa pumula ang tubig. Sa parting ito ay masasabi talaga natin na si Elias ay isang mabuting kaibigan kay Crisostomo Ibarra kasi handa siya ibigay ang kanyang buhay upang makaligtas lamang si Ibarra. Subalit dahil naniniwala rin siya na si Ibarra lamang ang makakapagbago ng kapalaran ng ilang bayan. Nang nabalita ni Maria Clara na namatay ang kasintahan, siya ay nawala na ng pag-asa. Hiniling niya kay Padre Damaso na magmongha na lamang siya at kung hindi papayagan ay magpapatiwakal ito. Sa pagtakas ni Elias sa mga humahabol na gwardiya sibil ay narating niya ang libingan ng mga Ibarra. Siya ay naghihingalo at sugatan dahil sa mga pundong tumama sa kanya. Sa libingang iyon ay nakita niya si Basilio na iniiyakan ng kamamatay na inang si Sisa. Tinawag ni Elias si Basilio. Sinabi ni Elias sa bata na sunugin ang kanyang bangkay kasama ang bangkay ng kanyang ina. Sinabi rin ni Elias na humukay sa gabi roon at may makikita siyang kayamanan. Gamitin niya ito at mag-aral. Dito sa parte na ito ng nobela, mas hinahangaan ko si Elias dahil nung siya ay mamamatay na, ay mas nais niya pa na mapakinabangan ng isang musmos kagaya ni Basilio yung kayamanan na meron siya at gamitin niya ito para sa kanyang sariling pag-unlad. Bago malagutan ng hininga si Elias ay tumanaw ito sa silangan at nagbika. Mamamatay akong hindi man lamang namasdan ng maningning na bukang iwayway sa aking inang bayan. Kayong makakikita, batiin ninyo siya at huwag kaliligtaan ang mga nalugmok sa dilim ng gabi. Isa sa mga aral na mapupulot natin sa nobelang Noli Me Tangere ay ang pagkakaroon ng maalab na nasyonalismo at pagpapahalaga o pagmamahal sa kapwa. Dahil pinakita rito ni Elias na kahit siya ay nagkaroon ng paghihirap dati na dulot ng mga angkan ni Ibarra ay isinantabi niya ito at pinili na tulungan siya, hindi lang dahil siya ay may pagmamahal sa kapwa, kundi dahil siya na rin ay iniisip niya yung maitutulong ni Ibarra para sa mga kagaya niyang inaapi at inaabuso ng mga Kastila. Nais niya itong wakasan, kaya naman mas pinili niya na isakripisyo ang sarili niya kaysa ipahamak si Ibarra. Ang aral na natutunan ko sa pakikinig, pagbabasa at panonood ng nobela ni Dr. Salazar na ang Noli Me Tangere ay sa likod ng paghihirap at pagdulusa ng mga karakter sa Noli Me Tangere ay nagsisimbolo ito ng mga ninuno nating mga Pilipino na naghirap sa mga kamay ng mga Kastila na nagdala ng mga paghihirap sa ating bansa. At masasabi ko talaga na naging matagumpay ang nobelang Noli Me Tangere dahil naging inspirasyon to sa lahat ng mga